ito yung ating warm-up for tonight. The time when God seemed silent when you needed Him most. Nangyayari lahat sa atin yan eh. Akala natin wala si God. Kasi tonight we will be talking about when God seems silent. Sabi nga natin, the faith that is revealed when God seems silent. What is being revealed? Revealed sa atin when God seems to be silent. Say, Lord, we thank you. Lord, it is only by your leading, by your will, your providence, your love for us, Lord, na binigay niyo po ang topic na ito sa amin ngayong gabi. And we pray, Lord, na kung ano po yung gusto niyong ituro sa bawat isa sa amin, we will learn, Lord. We will learn, we will listen, and we will be convicted. Touch our hearts tonight, Lord, every one of us. And we pray, Lord, na kung ano po yung ituro na ninyo, we will be encouraged tonight. And we will be encouraged to move on. You have purpose for each of us, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po. Dun sa sabi ko nga, basahin natin in advance yung scripture, Mark 7:24-30. Kasi meron siyang kahabaan, pero it talks about the Syrophoenician woman. Kung susundan natin yung Mark chapter 7, yung buong chapter ng Mark chapter 7, nagsimula kasi si Jesus merong kinukulit nung mga Pharisee, 'di ba? Dun sa una parang kinukulit siya na yun, yung they were talking about their traditions. Tapos nagbigay ng object lesson si Jesus, what defiles a person. Kaya ko sinimulan sa simula ng chapter 7, I want us to appreciate yung kondisyon ni Jesus at that time. Kasi dun sa una, di ganun na nga, hinarap niya yung mga Pharisees kasi issues on tradition, yung mga ganun-ganun. Tapos he gave a short lesson about what defiles a person. Sabi niya, tinuro niya lahat yon. I want us to understand na after nagkaroon si Jesus ng time na gano'n doon sa mga Pharisees, tapos nagturo siya, di ba pagod na pagod na? Pagod na siya. Diyos nga siya, pero he has a human body which is subject kung ano man ang nangyayari sa human body. Kaya nga doon sa verse 24, now Jesus stood up and went away from there to the region of Tyre, and when he had entered the house, he was wanting no one to know of it. Yet he could not escape notice. Gusto niyang magpahinga, pero yun nga hindi siya makabukod during that time. And then the rest of the story, I hope binasa niyo kasi hindi na natin babasahin. So nung nabalitaan na nandun siya, pumunta na yung Syrophoenician woman. Yung verse 26, now the woman was a Greek of Syrophoenician descent. Syrophoenician is a mix of Syria and Greek. Syrophoenician. So ganun yung lahi niya. In essence, anong sinasabi sa atin? Hindi siya Jew. Hindi siya Jew. Try to imagine si Jesus pagod na pagod, and then somebody who is not a Jew pumunta sa kanya. Tapos eto na, nabi na niya kung ano yung problema niya. And yun yung pag-uusapan natin dito sa Bible study natin tonight. Pero iwanan po natin na yung 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 iniintindi natin dun sa ating warm up na were there times that we were praying with urgency, Lord, kailangan na eh. Pero parang tahimik yata si Lord. Parang nagsara yata ang langit, parang hindi ako na napapakinggan. This might even be the moments na you believe, you trusted, pero walang nangyayari. Bakit ganon? Nandun na yung faith mo, nandun na yung tiwala mo, pero parang walang nangyayari. And when moments like those happen, it is easy to question
yung presence ng Panginoon, let alone yung care, yung love niya sa iyo. Ano ba? Lord, nakikinig ka ba? Parang ganon. Una, you question the presence. Lord, nandyan ka ba talaga? Can you hear me, Lord? And then, Lord, mahal mo ba talaga ako? Do you really care? Sa Mark 7:24-30, yung scripture natin, we encounter a woman who faced the same tension na pinag-uusapan natin ngayon. Pumunta siya kay Jesus in desperation. Imagine yung kondisyon ng anak niya doon sa verse 25. But after hearing him, a woman whose little daughter had an unclean spirit immediately came and fell at his feet. Meron siyang unclean spirit, nasasaniban yung bata. Try to imagine yung condition ng nanay na dito sa yung pinag-uusapan. Remember, hindi parable to, true story to. So, dumating yung nanay, so desperate. Ito yung kondisyon ng anak ko. And then the Bible even is very specific. Little daughter. Little daughter. Ang bata, maliit pa. Hindi yung malaki na na somehow kaya niyang kontrolin siguro yung katawan niya. Kaya niyang magdasal on her own probably. Pero little daughter, sabi niya. Meron siyang little daughter, may nasasaniban, and then pumunta kay Jesus. The same thing, the same tension that she had is the same tension that we have a lot of times. You are so desperate, wala nang solusyon, tapos lalapit ka sa Panginoon. Lumapit siya kay Jesus in desperation, pero ano yung unang na-encounter niya? What she encountered seemed like silence and resistance. She kept asking him, sabi dun sa verse 26, she kept asking him to cast the demon out of her daughter. Kept asking, hindi lang minsan. So I would try to imagine si Jesus nagpapahinga, tapos eto na, Lord, yung anak ko ganto ganto ganto. Lord, yung anak ko tulungan mo. Di ba ganun tayo? There are times na lumalapit tayo kay Jesus, pero Lord, naririnig mo ba? Napapakinggan mo ako. Pero sa gagawin natin ngayong gabi, we will see how this story will unfold, and hindi rejection yung nangyari, pero revelation pala yung nangyari. Yung passage will teach us how faith responds when God seems silent. Ano yung posisyon, paano tayo mag-respond in faith during those times na akala natin tahimik ang Panginoon. So, sa pag-aaral natin ngayong gabi, huwag nating we will not only observe the story, we will not only appreciate the story, pero sana ang magandang gawin natin ay we locate ourselves within the story. We locate ourselves na, Lord, ganun yung sitwasyon ko eh. And we will learn tonight. So, hindi lang ito patungkol dun sa Syrophoenician woman nung panahon ni Jesus. Pero this is about how we respond when God seems silent. Paano nga ba pagtahimik ang Panginoon? Unang-una, God's silence does not mean His absence. Ay, narinig na natin yan. Ilang beses na natin narinig yan. Pakibasa naman po, 24-26. Mali yung sinulat ko sa baba. Mark 7:24-26. Sino pong gustong magbasa for us? Please. Now Jesus stood up and went away from there to the region of Tyre. And when he had entered the house, he was wanting no one to know of it. Yet he could not escape notice. But after hearing of it, a woman whose little daughter had an unclean spirit immediately came and fell at his feet. Now the woman was a Greek, a Syrophoenician descent, and she kept asking how to cast the demon out of her daughter. Mark 7:24-30. 24-26, ma'am. Nagkamali ako sa sinulat ko. Thank you po. Thank you. Anyway, tignan nyo
Syrophoenician descent. Pero dun sa verse 24, now Jesus stood up. Ano yung sabi niya? Now Jesus stood up and went away from there to a region of Tyre. So, pumunta siya sa Gentile territory. Si Jesus. Very, very crucial, very important na intindihin natin yon. Kasi pumunta siya sa isang Gentile territory para magpahinga. Tapos ang lumapit sa kanya, verse 26, is a Gentile. Dito pa lang, maiintindihan na natin na para kay Jesus, walang margin between Gentile and Jew para sa kanya. Kasi of all the places, kasi kung pinangatawanan niya yung pagiging Jew niya, he could have gone to Jerusalem, he could have gone to a place na lugar ng mga lugar ng mga Jew. Pero doon pa lang makikita natin, pupunta siya. So wala siyang sinisino. Pumunta siya to Gentile territory. He was desiring privacy, pero nakita siya, pinuntahan siya ng isang nanay. Tapos she was pleading for deliverance. I want us to appreciate yung magnitude of the need. She was pleading for deliverance. Demon, nasasaniban yung anak. And if you place that sa context natin, hindi ito yung sakit na idadalhin mo sa doktor dahil walang gamot ang doktor. Parang ganon. Parang ang nasa isip niya, si Jesus lang ang makakapagpagaling sa aking anak. Pero, there was no immediate response sa Panginoon kay Jesus. Wala. Yung silence that happened during this time, it is real. Pero yung need is urgent. This moment reveals truth na we struggle with tayo. God's silence does not mean that He is absent or unaware. Bakit? Kasi nung kausap nung babae si Jesus, nasa harap siya, and in those moments sa atin na we are desperate, na akala mo tahimik ang Panginoon, na akala mo hindi sumasagot ang Panginoon, nandyan po siya sa harap natin. He is not absent, He is not unaware dun sa mga sinasabi natin. I quote to you si Hudson Taylor, sabi niya, God is never late, but He is rarely early. Pag nandun po tayo sa season where our prayers seem to be unanswered, huwag po nating i-conclude na wala or malayo ang Panginoon. Take it from the Syrophoenician woman, nasa harap niya mismo si Jesus, physically even at that. Ang Panginoon, alam niya, nakikita niya. Yung silence niya is not neglect, but it is often preparation for each of us. Pagtiwala po tayo that even when Jesus is quiet, He is still at work. He is still at work. And we will see that for the rest of our study. So, where in your life does God seem silent? Nasaan ba ngayon? Saan ba sa buhay mo na parang, Lord, nakikinig ka ba? And how can you choose to trust His presence in that silence? Yung question on the screen was crafted in such a way na maintindihan natin that it is a choice for us to trust His presence even in the silence. And I hope, uh, hindi man madaan sa biglaan, pero somehow sana ngayong gabi, yung trust natin, yung pagkapit natin sa Panginoon during the time that He is silent, siguro naman maitaas yung level nun tonight. Pero pag pag nandito tayo and that text only, yung binasa po ni Mampe, we will see that it is not only silence that this woman faced. Hindi lang eh. Hindi lang yung silence ni Jesus, but what came next felt more difficult. Kung naka-open yung Bible nyo dun sa scripture natin, na tahimik na nga si Jesus, tapos yung next na sinabi ni Jesus will make things more difficult. Kasi minsan,
God does not just seem to be silent. Kung minsan yung response niya sa atin baliktad. Baliktad dun sa mga pinagdadasal natin. Paano kung nangyari yun? Paano kung nangyari yun na na ito yung pinagdadasal mo, desperate ka na, ito yung pangangailangan, Lord, ito yung pinagdadasal ko. Tapos nag-respond si Jesus, iba yung response niya. Paano ngayon pag ganun yung nangyari? God's testing is meant to draw out your faith. Verse 27, pakibasa po ang bagsik na scripture. Mark 7:27. And he was saying to her, let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Aray. Sundan natin nung una. Desperate yung nanay. Walang solusyon. Nasasaniban yung anak niya. Pumunta kay Jesus. She kept asking. So ibig sabihin, maski anong sabihin nung nanay kay Jesus, hindi sumasagot si Jesus. Hindi sumasagot. I might even think na parang ini-ignore niya ba? Parang hindi niya pinapansin. Tapos eto na, sumagot na ang Jesus. Anong sabi niya? And he was saying to her, let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Throw it to the dogs. Culturally, ang mga Jews, ang tingin nila sa mga Gentiles ay dogs. Ganun daw kabababay culture. So, yung sagot ni Jesus, Lord, ang sakit mong magsalita. Ang sakit mong magsalita. Ayaw mo na ngang ibigay. Ayaw mo na ngang ibigay. Tapos sa mga aso pa. Pero yung keyword natin dito sa sinabi ni Jesus, let the children be satisfied first. Meron yung word na first. It is in this statement that Jesus is not rejecting. Pero parang pinapakita ni Jesus dito yung order ng Panginoon. First to the Jews, then to the Gentiles. Sabi nga, nothing bad. Nothing bad. Hindi niya sinabing Jews only. So sige na, mauna na sila. Hindi niya sinabi that because you are a Gentile, how I will treat you, what I will give you is less than the Jews. Hindi po natin mababasa sa Bible yon. Nothing in the Bible tells that. Unahin lang sila, tapos isunod kayo. Parang ganun lang, para may ayos. So, nung sinabi niya yan, at the same time, he is drawing something deeper dun sa babae. Nilalabas niya yung pananampalataya niya. Nilalabas niya yung pananampalataya niya. So what feels like resistance is often God inviting us into deeper trust. Yung times na nagdasal ka at hindi binaliktad, baliktad yung sinagot ni Jesus, hindi niya tayo yung pinagkakatuwaan na uy, nagdasal siya ng ganun, baliktarin ko kaya. Tapos magtatawa siya. Hindi po. Ang ginagawa ng Panginoon, He is inviting us to deeper trust. During those times na ang Panginoon ay parang baliktad yung sinasagot niya, understand it as an invitation. Dito, nilalabas ng Panginoon yung pananampalataya niya. Jesus was making sure dun sa pananampalataya na it was not just for the moment, it is not just merong need, pero ito pala yung genuine na pananampalataya drawn from the heart, pananampalataya na hindi bibigay, hindi uurong maski ano yung kalagayan. Faith is not believing God can, it is knowing that He will. It is knowing that He will. Makita mo man o hindi, physical man o hindi, pero ang pananampalataya mo, gagawin ni Jesus yan. This morning, may kasama kami nito, pinag-uusapan namin ang prayer. We were talking about prayer na ito yung Bible study natin next week. Unahan ko na. We were talking about prayer na God answers prayer. Sometimes yung sagot ng Panginoon, nasagot na niya yung prayer, pero hindi pa lang physically visible sa atin. Nonetheless, God has answered.
Faith is not believing God can, it is knowing that He will. Lord, ganito man yung kalagayan, ganito man yung nangyayari, alam ko sasagutin mo. Lord, hindi mo man ako sinasagot. Lord, baliktad man akala ko yung sinagot mo, pero you are only drawing out my faith. Why? Because I know you will. Ano man ang mangyari, try to imagine yung desperate na nanay. Try to imagine yung desperate na nanay na no matter na kung ano yung narinig niya, alam niya gagawin ni Jesus. When you encounter tension in your walk with God, when we encounter tension in our walk with God, wag po tayong mag-withdraw, wag po tayong umurong. Hindi ito yung, Lord, hindi ka naman nakikinig eh. Sumagot ka na nga, baliktad pa. Eh, mag-plan B na ako, iba na lang gawin ko. Bahala ka na Lord, bahala na rin ako. Lord, gagawa na lang ako ng paraan. Did we hear ourselves telling that before? Kasi, yes, there was testing of faith. Oo. Pero, think of it kasi yung point natin ay ano, God's testing is meant to draw out your faith. So, we read it also in the book of James that there is a testing of faith. Nakasulat yun. Nakasulat sa Bible. Pero nakasulat din sa Bible na He is the beginner and perfecter of faith. Nasa Hebrews 11. Pag pinagsama natin yon, He is the beginner and perfecter of faith. And then He will test the faith. Will He even test our faith na yung test na pass or fail? Siya yung pinanggagalingan, pinagsimulan at pinanggalingan ng pananampalataya. Sabi sa Hebrews, He is the beginner and perfecter. Sundan niyo ako He is the beginner and perfecter of faith. Tapos sabi sa James, that He tests our faith. The testing of your faith brings forth perseverance. Sabi niya, so merong testing of faith. So, ang tanong, will Jesus even test your faith for you to pass or fail? Para niyang niloloko sarili niya kung ganon. Para niyang niloloko. Pero, yes, He will test your faith to draw it out. Ilalabas niya yung pananampalataya mo, ipapakita niya sa iyo yung pananampalataya mo. It is not to pass or fail. It is to pass or bring you higher, yung faith mo. Let us not think that during those times na nag-fail tayo, let us not think during those times na umurong tayo sa Panginoon, na bumigay tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, that we failed. No. You did not fail because your Messiah is the beginner and perfecter of faith. From where you are, you cannot go lower. From where you are, you can only go higher. You can only go higher. Siguro pass, nandun ka. Or you can go better or higher than from where you are. Kasi yun yung nangyari dito. She went to Jesus desperate. Ito yung faith niya. Pero ang nangingibabaw kasi yung pangangailangan. How many times sa buhay po natin, nangingibabaw yung pangangailangan natin sa ating pananampalataya na yung pangangailangan is defining at yun yung nagtitimon sa ating pananampalataya when it should be the other way around. It should be the other way around. Your faith will define. Your faith will define at yun yung magkocontrol sa need mo during that time. Hindi nangingibabaw yung need. So, ang nangyari dito, she went to Jesus with a desperate need and Jesus is drawing out her faith. And ganun din po tayo. Jesus is drawing out our faith. Kaya nga ito yung sinabi ni Spurgeon. When we encounter tension, huwag po tayong mag-withdraw. The testing is not meant to push us away. It is meant to strengthen our faith. Bakit? Kasi God is shaping something in us that will endure. Meron siyang binibigay, ginagawa sa atin para magiging mas matatag tayo. How do you usually respond when your faith is tested? Ito na. Do you retreat or press deeper? Ito yung turning point nung kwento natin tonight. Kasi
yung sinabi ni Jesus draws out something very powerful. We hear it, we hear Jesus telling the woman, I hope we hear Jesus telling us tonight. Yung tanong na ngayon is, how will she respond? Yung response niya becomes one of the most beautiful expressions of faith in the entire Bible. Bakit? Ano yung sinabi niya? Humble and persistent faith moves the heart of God. Pakibasa po, 28 to 30. Mark 7, verse 28 to 30. But she answered and said to him, Yes, Lord, but even the dogs under the table feed on the children's crumbs. And he said to her, Because of this answer, go, the demon has gone out of your daughter. And going back to her home, she found the child lying on the bed, the demon having left. Thank you, Lord. Amen. 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 Ito ka na ngayon. Sabi ni Jesus, yung previous na scripture natin, bakit may bibigay sa mga aso, yung nararapat sa mga anak. Pero sabi ko nga, yung napaka-importanting word doon ay yung first. Sabi niya, sige na, mauna na sila. Tapos ano yung sinagot niya? Yes, Lord. She responded in humility. She responded in humility. Yes, ito yung kalagayan. Yes, ito yung pangangailangan. Tapos nilalabas ni Jesus yung pananampalataya niya, and then she answered with so much humility and so much faith. Yes, Lord. Sabi niya. Bakit? Kasi kung iba, makakarinig ng ganon, ay, bahala ka. Diyos-Diyos ka pala dyan, hindi naman. Healer-healer ka, hindi naman. Provider ka, hindi naman. Gawa na lang ako ng paraan. Ewan na sa'yo. People could say that. Pero ano yung ginawa niya? Take note ha, ang sakit. Sana yung sinabi ni Jesus sa kanya, bakit may papakain sa mga aso yung para sa mga anak? Pero ano yung sinabi niya? Yes, Lord. She does not argue, she does not withdraw, pero tinuloy niya pa rin magtiwala. Tinuloy niya pa rin magtiwala, gets nyo? Ito yung pangangailangan, nilalabas ni Jesus yung pananampalataya ng ibabaw na yung faith ngayon dun sa need. Tapos paano niya in-express ngayon? Ah, even the dogs under the table feed on the children's crumbs. She believes that even crumbs, tira-tira, mumu from Jesus is enough. What does it matter? What does it matter? Nasa harap ako ng Panginoon ngayon, ito yung pangangailangan ko. Akala ko tahimik siya. Pero Lord, alam mo, maski tira-tira lang, maski maliit lang. Think of mustard seed faith. Maski konting-konti lang, alam ko gagaling yung anak ko. Naging faith na yung need niya. Naging faith na at this time. And how many of us na nangingibabaw yung need over our faith? Pero ang ginagawa ni Jesus, wag. Mangibabaw yung pananampalataya mo. Once na nangibabaw yan, maski konting-konti galing sa akin, solve yung problema mo. I want us to hear Jesus telling that to us tonight. Kasi yung ganong klaseng faith, faith that is above the need, faith that is humble, persistent, and wavering, yun yung faith that will honor God. Yun yung faith na pupuri sa Panginoon. True faith is proved in the dark. Sabi ni Oswald Chambers. Ano yung para sa atin? We could always stay humble. Pag lumapit ka sa Panginoon, ang unang lapit mo ay pananampalataya, hindi pangangailangan. Madali lang yung mga pangangailangan natin. Pero ang very crucial para sa Panginoon ay yung pananampalataya. Kasi pag inaddress niya agad yung pangangailangan, ano yung subconscious na papasok sa puso natin? Pwede naman pala hingi ka ng hingi maski walang faith eh. So, parang naging genie na lang ang Panginoon.
Rob the genie, have your wishes. Ito yung faith that is humble, faith that is persistent, faith that depends on God even in difficulty. Ito yung faith that will never be wasted. Yung ganong pananampalataya, pag yun ang inarap natin sa Panginoon, hindi niya sasayangin yung pananampalatayang yun. Yun yung pananampalataya nung nanay sa kwento natin. God responds to hearts that trust Him fully. Trust Him fully. Sana yun yung sana yun yung maging take home natin ngayong gabi. Lord, kailangan ko yun. Lord, gusto ko yun. Lord, gusto ko yun. Lord, kung saan man ako sumablay nun, Lord, baguhin mo. Is your faith marked by humility and persistence or by frustration and withdrawal? Or is your faith marked with pridefulness and boasting? Meron yung lalapit pa ng Pharisee ba? Lalapit sa kanya, pridefulness, boasting. Ito yung nagagawa ko. Ako ang supremo dito. Na the way you express your faith, the way na pinapakita mo yung pananampalataya mo, it degrades and diminishes people. Bakit ko sinasabi yun? Bakit ko sinasabi yun? Kasi dun sa simula, si Jesus, pumunta siya sa isang lugar na siya lang yung nandun, lumapit yung nanay na siya lang yung nandun. And then Jesus started to, yung kwento natin. Hindi ginawa ni Jesus ito in public. Hindi niya ginawa in public para hiyain yung babae. Hindi. Hindi. Pero I want us to see something that Jesus did dito. Kasi, wag po nating ang point ko lang, kaya ako sinabi yon, wag nating gamitin yung pananampalataya natin or anything na binigay ni Lord sa atin, including our calling, including our responsibilities, para ibaba ang ibang tao. Hindi po. Nung sinabi ni Jesus na yung para sa mga bata, huwag mong ipakain sa mga aso, nakita natin dun sa kwento, hindi niya pala minamaliit. Hindi niya minamaliit, huwag po nating ipagmayabang, huwag tayo maging prideful sa mga binibigay ng Diyos sa atin. Let us not make other people feel less than us because of what Jesus did or did not do. Kaya dito, we begin to see what Jesus was doing all along. Meron pala siyang ginagawa. What looked like a difficult response was actually leading to a powerful moment para sa Syrophoenician woman. Kasi sa encounter na ito, something was being revealed, not just about Jesus, but about the woman. Ano yun? Jesus was not rejecting her. He was revealing her, not privately, but publicly. Kasi nakita na, gumaling yung anak niya. Tapos, alam niyo, ito, nung ginawa ko yung slide na to, niisip ko lang, pag-uwi niya, ano kaya ang kwento nung nanay? Ano kaya ang kwento niya sa pamilya niya, kwento niya sa mga kapitbahay niya, sa mga kumari niya doon? Ano kayang ikukwento niya? The only thing left for her to tell ay yung kabaitan ng Panginoon sa kanya. Akala ko ayaw na niya. Akala ko ito yung sinabi niya. Naku po, pati yung mga aso pinagdiskitahan. Yun pala, mahal niya ako. Yun pala. Yes, there is a treasure within me na nilabas niya. Second question, nung umuwi siya, nakita niya lahat yung nangyari. Paano kaya yung naging buhay niya? The rest of her life. Pati yung mga anak niya. Yung mga anak niya. One encounter with Jesus changed everything para sa kanya. She approached Jesus with faith hidden in her heart, pero nakaibabaw, very visible yung need niya. Binaliktad ni Jesus yon. O alam ko yung pangangailangan mo. Bakit ko ibibigay sa mga anak?
Ano ba't ko ibibigay sa mga aso yung para sa mga anak? Nilalabas niya yung pananampalataya. Yes, Lord. Sabi niya, pag ibang tao yun, malamang, bahala ka na. Magkalimutan na tayo, baka ganun. Pero, what, yung ginagawa ni Jesus was not rejection actually. And what Jesus is doing to us, ano yung mga pananampalataya natin na hanggang ngayon pananampalataya pa? Ano yung mga pananampalataya natin na hanggang ngayon ah, tawag doon, ah, Lord, sasagutin mo ba? Really? Tapos we count by the years. Lord, 10 years na, 11 na nga itong pinagdadasal ko. Sasagutin mo ba ako? Baka yung need nangingibabaw sa faith. Ang gusto ng Panginoon, we go to Him in faith. We don't go to Him in need. We go to Him in faith. He will respond to our need. What seemed like a delay became a display para sa Kanya. What felt like resistance became revelation para sa Kanya. And put ourselves into that story tonight. Yung akala nating delay ng Panginoon will be a display of the faith that we have. Ipapakita niya foremost sa atin yung faith natin. Yung akala nating resistance, it is a revelation. Alam nyo, hindi naman siguro bago sa atin yan yung sinasabi kong yan. We had moments that na merong delay na nangyari. Pero later sumagot din ang Panginoon at the exact time. Siguro meron sa atin yung sasabihin niya na pinagdasal ko ito noon, buti hindi sinagot ni Lord noon. Kundi ganito nga, we will realize, buti Lord, salamat Lord, hindi mo sinagot agad. Yung akala mo hindi nakikinig si Lord, revelation pala yun. So, yung pinag-aralan natin, ilalagay natin sa ating breakout rooms tonight. Pag-usapan po natin. Kasi, yung kwento natin, it is not just something to admire. Pero sabi ko nga nung una, we put ourselves dun sa kwento. It is something to examine and is something to examine sa buhay natin. Ito yung pinag-usapan natin and then para sa breakout room natin, nakita nyo yung number 1, choose one. Hindi yung tatlo na nandyan. Anto kasi yan. Nung ginagawa ko to, I had all 3 of this. Tapos pipili ako, alin ba dyan? Ang hirap pumili. Ang hirap pumili kasi magkakaibang senaryo. So, lagay ko na lang lahat. Tapos piliin nyo what best fits yung sitwasyon nyo. Ayan. What are you currently going through that feels like silence from God? Tapos ipasok natin ngayon yung pinag-aralan natin. How might God be using your present situation to deepen your faith? It gets nyo, magkakaibang ibang facets lahat. So, something will be applicable to you. What would it look like for you to respond with humble, persistent faith this week? Level up po tayo. Level up po tayo. Tinuro ni Lord lahat sa atin yan ngayon eh. So level up po tayo. Ayun. Sige po, Tita Do. Thank you. Good na? Okay po, 20 minutes will start now. Yun, sige po. I hope nakatulong yung Bible study natin tonight. Alam nyo, sabi ko nga kanina, di ba, hindi siya, yung nanay, hindi siya Jew. So, lumapit siya kay Jesus as an outsider. Pero nung umalis siya, she had great faith. And we can always approach Jesus, ano man yung condition ng faith natin, ano man yung condition natin, wala siyang sinisino. Pag lumapit ka sa kanya, tatanggapin ka niya, and we will always live with great faith. We have heard of faith before, we have heard of
kaya ni Lord yan. Narinig natin yun lahat eh. And yes, naniniwala tayo, nananampalataya tayo doon. But I hope tonight, lalong nag-level up yung yung intindi natin doon. Kasi parang yung nangyari dito, what seemed like rejection, naging revelation. Tapos yung akala nga na delay, naging display pa. So ngayon, lahat tayo, if we are in a season of silence, wag po tayong wag tayong umurong. Wag tayong bumigay. It is very challenging. It is very challenging. Gusto ko yung sinabi ni Gilbert kanina na meron kang support group. A lot of times hindi natin kaya. Many times hindi natin kaya, pero when you have a support group, sila yung sila yung magdadasal para sa iyo, sila yung mag-encourage sa iyo. 'Di ba nakasulat naman sa Galatians chapter 6 yun bear each other's burdens. Sabi nga ito. Pero with all of that na pinag-usapan natin, one thing very important, hindi absent si God. There are times that He seems to be silent, pero yung silence niya is not absent, sabi nga natin dun sa first point eh. So, kung yung silence niya is not absence, what does that mean? It means that He is at work. He is always at work, sabi nga ni Jesus eh. Yung faith natin, it is formed, yung trust natin, it is deepened, yung testimony natin is being prepared. Each of us, lahat tayo ngayong gabi, we have a greater testimony, deeper testimony which God is forming in us. And in His time, i-reveal niya rin what has been happening, what He has been doing all along. So, bago tayo mag-communion, ah I think it would be appropriate for us to respond dun sa Bible study natin. Balikan ulit natin. Balikan ulit natin. Ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? Pero other than, di ba sabi ko nga kanina, ano yung ginawa ni Jesus? Pinangibabaw niya ang faith eh. So, ano yung pinagdadaanan mo? Pero think of it now, bakit pinayagan ni Lord na marinig mo yung message na ito tonight? Pagtapatin mo yung pinagdadaanan mo and yung message ni Lord sa iyo tonight. Bakit ganon? Ibig sabihin, hindi ito coincidence, pero it is God speaking to each of us very personally tonight. Kung nasa silent season man tayo ngayon, hindi tayo iniwan ni God. Kung meron mang delay, He is not denying us. And if there is tension, hindi niya tayo nire-reject. He is revealing something to each of us. Sana we will not miss out on that kung ano yung nire-reveal ni God sa atin. Kasi yung revelation niya is not just a revelation, it is a preparation for something for each of us. Kung minsan, almost always naman, pag nag-pray tayo, we know what the answer will be. Pero how to get to the answer, sometimes we have that in mind already. Pero madalas iba yung paraan ng Panginoon. So, malamang yung hinahanda ni Lord ay sagot dun sa prayer. Malamang yung hinahanda niya is even more than what we are praying for. Nasa Bible naman kasi yun eh. Pero ano man yung isasagot ni Lord, hinahanda niya tayo. Parang yung Syrophoenician woman. Akala niya na-reject na. Akala niya hindi na siya sinasagot. Pero she still went down. Nag-respond siya in humble faith pa rin. And dun nangyari yung sagot para sa kanya. It was not parang yung isang miracle to eh. Hindi na kinailangan ni Jesus puntahan yung bata. Pero dineclare na niya, magaling na yung anak mo. True enough, magaling na yung anak niya. Dineclare ni Lord, sasagutin ko yung panalangin mo, sasagutin ko yung napakatagal mo ng pinapanalangin, and true enough, God will answer. Amen. Amen. Amen po. Lord, we thank you once more for tonight. Lord,
Tonight, pinataas po namin sa inyo si Kyoji, Panginoon. Lord, he has lost his uncle, Panginoon. But because he was able to share the gospel to his uncle and prepare him, we know, Lord, that he did not lose him, but he has released him to you, Panginoon. But during this time of mourning, Lord, we pray for Kyoji, Lord, that in his mourning he would find comfort in you, Lord. Lord, we Amen. pray that he would have peace in his heart, knowing, Lord, that everything, Lord, has been planned by you, that even the day that his uncle has left, it has already always been planned in your book, Lord. But we pray, Lord, that Kyoji would also be a source of strength for his family, Lord, during this time of mourning. He would be a source of faith. Let it be an opportunity for him to share the gospel also to his family, Lord. Lord, we pray for those of us, Lord, who have collections, Lord, who are waiting for provision, Lord, would you provide for them, Panginoon? You are not silent, you are doing something. But Lord, we pray that during this time of waiting, they would come to see and know what you are doing, Lord. Lord, our concerns go out to our children, Lord, no matter what ages they are. But it is our prayer, Lord, that they would always do what is right, be in right conditions, Lord, that they would rise over their challenges, but above all, Lord, that our children would come to know you and have genuine faith in you likewise, Lord. Lord, we thank you for bringing Gilbert to us this evening, Panginoon. Lord, it is only by your will, it is only by your invitation that he is here. And we pray, Lord, na magtuloy-tuloy po siya, Panginoon, not for us, but for you, Lord. But then again, since you have brought him to us, Lord, ano man po ang maibabahagi namin, each of us individually, Lord, para sa kanya, to bring him closer to you, to encourage him, Panginoon, then use us, God. We are at your disposal. Use us, Lord, for your purposes. But then again, we thank you that you brought him to us, Lord. Bless him, si Ada, si Lily, Panginoon, bless niyo po yung buong pamilya niya. Lord, this is a giant step that he did tonight, Panginoon, after his baptism. But Lord, tagpuin niyo po siya. Saan niyo man po siya dalhin sa trabaho niya. Let it be a mission field for him. And from him also, Lord, that he would come to know you, Lord, that he would come to devote his life more to you. Lord, give him an insatiable hunger for your word, God. Nahahanapin niya, even personally, Panginoon, and let it be seen in his life. Bless him, Lord. Bless their family. Bless their home with abundance, Lord. Protect them, Lord, with your hedge of protection around their home. Na hindi po sila lalapitan ng anumang plano ng kalaban. Let him be strong, let him be firm, but let him always love you and see the grace that is from you, Lord. Lord, we pray for faith for each of us, Lord. Nasaan man yung faith po namin. But then, Lord, ito po yung paraan na makakalapit kami sa inyo. Yes, Lord, we do have needs, we do have prayers, but let it be that above all this would be our faith, Lord. Teach us to trust you, Panginoon, even in silence. Strengthen our faith in moments of testing. Lord, we pray for humility to remain and courage to persist. Form in us faith, Lord, that does not turn away, but presses deeper in you, God. Ito po yung makulit na faith, Lord, na hindi natitinag na pananampalataya. And in your perfect time, Lord, reveal what you are doing in our lives. Let our lives be testimonies of your faithfulness. Let our lives be testimonies of the God whom we worship. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Amen po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, everyone.